Amen. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po tumayo muna. Ayan. Good afternoon po. Good afternoon po. Tayo po ay nasa 3rd day na ng anniversary. Batiin po natin ang bawat isa na happy anniversary! Happy anniversary po. Una sa lahat, tayo po ito malakpan muna. Puri na lalo ng ating Panginoon sa pagkakasal.
Bago po tayo mawit, kamayan natin ang bawat isa. Patingin natin ng magandang hapon. Ayan. Ngiti naman tayo dyan. Ayan. Tayo po'y gumamit ng may gala.
natin na tayo pakinggan sa ating pamilya. Maranasan natin ang kanyang banal na espiritu manuhan. Lord, invite the Spirit.
good opening prayer. Kayo mga kapatid, amang Diyos na banal, pasigat sa lahat. Diyos na mga pangyarihan, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Maraming salamat po, Panginoon, pagkakat po ito, Panginoon, na hindi mo kami pinag-ipon. Pag-usahin ito, Panginoon. Today is the last day of our 9th anniversary of this church, Jesus the Only Family Church, and we thank you so much for everything, God, that you have given us. Especially for those people, hallelujah, that always gather every Sunday, every Wednesday. Kay Pastor, pamilya, at sa bawat mananampalataya. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga pagpapala, sa mga pag-iingat o Diyos na ibinigay mo po sa amin. Hallelujah, na hindi namin kayang bayaran, Panginoon. Subalit po, Diyos, kami po naniniwala ngayong hapon, Panginoon. Hallelujah, na sa maliit na pamamarang ito, Panginoon, na aming ginagawa, Panginoon, ay napapapurihan ka po namin, Panginoon. At ikaw, Lord, ang aming naluluwala. Kaya sa hapon ito, Panginoon, inihiling po namin, O Diyos, na patuloy mo kami samahan, Panginoon. Sapagkat kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po kami magagawa. Hallelujah. Kumilos ka, Panginoon Diyos, ngayong hapon sa pangalan, Panginoon, ng huling araw, Panginoon Diyos, ng 3 days ribalbay, Panginoon. Hallelujah. Luway sa misahe, Panginoon, na aming pong marinig, Panginoon, ay didiligan, Panginoon, ni Pastor Nino Gaputan, Panginoon, aming buting Pastor, Panginoon. Hallelujah, patuloy na maribay mo, Diyos, ang aming pananampalataya. At pagpalain mo, Diyos, ang iyong banal salita, Panginoon, na aming pong marinig ngayong gabi, ngayong hapon, Panginoon, they continue up to evening, Panginoon. Na, Panginoon Lord, ay patuloy na maging kalakasan ng aming kaluluwa, Panginoon Diyos. Ang bawat salita, Panginoon, na kanyang bibig kasi, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na maging pagpapala, karunungan, Panginoon Diyos, at kalakasan para sa aming kaluluwa, Panginoon. O, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa siyang na taon, Panginoon. Hallelujah. Na bagamat, kung minsan, Panginoon, kami nakakaranas, Panginoon, ng panghihina, panlulupay-pay, Panginoon, na tila baga, Panginoon, hindi namin minsan maunawaan, Panginoon, kung bakit nangyayari ang mga bagay nito, pero, Panginoon, purihin ka. Dahil nakaabot kami, Panginoon, ng siyang na taon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa perfect time, Panginoon, ay binibigay mo po, Panginoon, binigay sa amin. Hallelujah, upang maging patutuo, Panginoon, sa maraming tao. Maraming salamat po, Diyos, ngayong gabi, o ngayong hapon, Panginoon, sa pangaral ni Pastor Ned, hallelujah, ikaw, Panginoon, siyang patuloy na kumilos sa makapangyarihang paraan sa bawat isa. At ipuin mo, Lord Diyos, ang aming puso, na ang aming kaluluwa, Panginoon, ay patuloy na magising, Panginoon Diyos, sa aming paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon, patuloy yung pagpalain ng Diyos ang iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, ito pong aming samot galangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Amen. So ngayon po natin ang pagpili natin ng bawat isa habang inawit ang Diyos natin ay mabuti. Tayo ay paupo na, or yan, nakaupo na. Tatako po tayo sa ating church schedule. Patuloy po ang ating Sunday morning. Kaninang nakaraang linggo. Ngayon po, wala po tayong Sunday morning. So, nag-start po tayo kanina
ay kami pala, music team ng siguro mga 1:30 ng practice. Tapos, sunod na nun, street preaching. Tapos, sunod na nun, ito na, yung praise and worship natin. Medyo na bago lang ating schedule this week kasi meron tayong Friday, Saturday, Sunday. So, 3 araw na. Sino po nakabuo ng 3 araw? Ayan. Sa ating regular service, meron tayong Sunday morning, meron tayong Sunday afternoon, meron po tayong Wednesday, corporate prayer ng 6 p.m., 6:30 or 7, magsasabi po tayo ating midweek or ating discipleship. Or yung bago nating tao sa kanya is keeping the same. Pagdating natin, prayer gathering, ito lang po ngayon kasi meron po tayong anniversary. Patuloy pa rin po ito, regular po ito na yung led by CFM. Tapos Saturday or kung kailan pa availability ng music team, ang music team rehearsal. So, ready na po ba ang lahat? Ready na po ba ang lahat? Amen! Amen! Ayan. Tapos hindi mo na natin finish. Ayan. Bukod sa 9th anniversary natin, mayroon pang isang celebration. Yun ay ang Mother's Day. So, sino po ang mga mami na nandito? Pagbilang po. Isa. Taas po ang kamay ng mami. Huwag po magtaas ang hindi mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po ang ating mga mami na nandito. 7. 7. Tapos, perfect number. Tapos, kailan po ang ating sports day? Ayan, June 14. Sino po ang sasama? Sasama sila. Opo, sasama ang lahat. So, madami po tayong mga gawain pagkatapos ng ating 9th anniversary. Ang next natin is yung June, yung sa sports day. Pero, ngayon, tapos ang ating church schedule, church activity, ang next natin ay testimony. Sino pa maghahayag ng kabutihan na noon? Dako na tayo sa ating testimony. Ang testimony po, 2 portion. Yun nga po yung nakaraan. Parang, kung sino pa nakakaalala na nagawa ko lang sa youth. Ang testimony, yung portion, yung una, testimony mo na ginawa mo, ay ginawa sa iyo ng Panginoon. Tapos, bilang Kristiyano, ano naman yung ginawa mo para sa Panginoon. So, 2 yun, yung testimony. Sino po ang magbabalik ng salamat sa ating Panginoon? Meron po ba? Kahapon, naka-4? Tama po ba? Naka-4. Ayan. Meron po ba? Ayan. Going once, going twice. Tayo po'y dadako na sa ating pagbibigay. Ayan. Sige po, tayo po yung magbibigay na sa tithes and offering. Natawagan po ang music team. Awitin po natin, halina't magbigay. Ayan, meron po tayo dyang envelope. Ayan. Envelope po na pwede natin ilagay kung tithes siya. Hindi lang natin siya Pakuha nga po ako ng isang slip. Pakuha lang po ako ng isang slip. No white slip po. Ayan. Ayan, medyo na-delay po ang ating slip. Pakuha lang po ako ng slip. Ayan. Ayan, salamat po. Ayan, nakapunta na siya sa akin. Meron po dito. Ayan, maliit man siya, pero nakakatulong po siya sa ating monitoring. Yung ating first, yung tithes, ano po ang tithes? That is 10% of your income. Income mo monthly, income mo weekly, income mo per day. Yun. So, 10% of that. Then, yung offering po, yung sobra sa ikasampu na tithe or tama po, tithe. Then, yung pledge po or love gift, yan yung pinangako naman. Bukod yan po, bukod yung tithe, bukod yung love gift, bukod yung pledges or love gift,
ito naman yung nahipo ka or na bless ka, na kailangan mo i-commit tong bagay na to or i-commit tong halagang ito. And then yung building fund sa mga susuporta sa building rent natin. Tapos mayroon po tayo sa baba na for your request. Ayan. Diniscuss ko lang po ito kasi may bago tayo. Ano pong name ni sister? Ano po? Sian. Hello po. Hi po tayo kay Sian. Sister Sian. Dito kasi tawagan namin brothers and sister. Pwede ka naman namin tawagin sister. Ayan, Sister Sian. Ayan, palakpakan naman natin na mayroon tayong kasamang bago dito sa ating church. Patuloy na magkaroon pa ng kasama. Ayan, so yan po ang ating tithe and offering. Hindi po ito bago, hindi po ito bayad sa ating mga kantahan kanina, panalangin kanina, mamaya, pakikinig mamaya. So, ito po ay commitment sa Diyos para kumpleto natin ang ating paghandog sa Kanya. Hindi lang po sa praise, sa worship, sa song, meron din po sa bulsa. Ayan. Sige po, naghihintay ng ating music team. Mawitin ba natin halin at magbigay. Let's bow our head. Wala po nakatingin sa paligid. Yes, Father God in heaven, salamat Panginoon sa hapon na ito na kami po ay nakabuo Panginoon ng aming commitment Panginoon. So yung aming handog Panginoon ay patuloy mong paglaguin Panginoon. Lord, ang ministry Panginoon, ang financial sa aming church Panginoon ay yung samahan Panginoon na patuloy naming magampanan or patuloy namin masuportahan ang kailangan na pangangailangan ng church namin Panginoon. Lord, ang building rent, ang electricity, ang water bill, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ito'y maliit sa iyong paningin, Panginoon. At Lord, bigyan mo kami ng mabuti o mapagbigay na puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan na binibigay mo patuloy sa amin everyday, Panginoon. At Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po'y magsabi na Amen and Amen. Ay po'y makakaupo na. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Yan pa tayo sa monkey. Please.
Sound check. Sound. Sa inyo mga Biblia, parang alam natin ba na, nakatatong araw ba tayo, no? Okay. So alam niyo kung anong teksto ko? Sige, makahula ay pogi. Anong teksto ko? Paano nyo nalaman? Magaling nyo ah. Hindi nga, paano nyo nalaman? Ay, wala ko sinasabi ah. Yung parang teksto natin, no? Ano yung problema minsan pag pangatlo ka, panghuli ka? Pag nasagasaan yung ano mo, ginawa mo online. Tutuwa naman ako, hindi mo nasagasaan. No? At, yun, doon lang yun, hindi nasagasaan. Welcome sa ating first timer. Sino first timer ngayon? Pakitaas ang kamay. I see yan. I see yan. Ay, di ba siya ang pangalan niya? Ayan. So, sino ba? Meron ba dito? Kasi kasama din yung hipag ko, si Sister Rubela. Ah? Ito, si Prince. Katabi niya si King. Si Emperador. Ano ito isa? Kung ano naman ang puso mo, yan lumalabas sa bibig mo. Yung sinasabi ko yung Emperador, yung Emperador, yung Imperatrice. Papahamak. Okay? Paki-ano nga sa screen yung ating teksto. Sa tingin ninyo, anong topic ko? Anong magaling kayo? Nahulaan nyo yung teksto ko eh. Anong topic ko? Faithfulness. Oh? Yun mo yun na. So, malapit na. Pero ka lang, malapit na. Ako na. Ano pa? May kulang pa, isa na lang ang kulang. Ha? Tuldok. Paki-ano nga, yung aking topic. Nakuha ni Gams yung dalawa eh. Yeah. 10 days of faithfulness until death. Yeah. Ano lang, faithfulness, 10 na lang nakakulang, 10 days na lang yung kulang. Kaya sabi ko, hindi na hindi na dinamaan. Kasi nakapokus ako sa 10 ngayon. Kasi malapit na tayo mag-10. Diba? Ngayon ay 9th anniversary na tayo. Revelation chapter 2 verse 10 saying, we do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Okay, manalangin tayo. At hindi lang yung gawain natin ngayon, mapanalangin natin yung mga kandidato bukas. Alam niyo na yung maboto ninyo, mabuboto kayo may mga listahan para hindi kayo makalimutan, okay? Wala pa ko yung endorso sa inyong politiko. Kasi hindi ko na yung gawain eh. Okay? So, si Jesus lang endorso ko sa inyo. Ang importante, maging matalino tayo, no? Ito nabiyong kayo ng tip. Pag tumanggap ka na ng ayuda, ng pera, so sa kandidato na yun, huwag mo siya iboto. Kunin mo yung pera. Kasi ibig sabihin lamang yun, kapag nagbigay yung kandidato na yun, ano niya, oportunista yun. Yun yung mga taong oportunista. No? Kasi naman talaga yung pagkakataon yung kahinaan mo para ikaw ay tumanggap, hawakan ka sa liig. Pero tayo yung mga Pilipinong Kristiyano, okay? Meron tayong paninindigan. Meron tayong integrity. Okay? Amen. Parang wala na yata. Parang nilaiban yung usapan na. Tumanggap na pa kayo ng ayuda? Hindi? Ayan, buti naman. Ay, kaya pali-paliw lang tayo, wala. Kaya nga ganito ako eh.
Manalangin tayo. Okay? Pag natumayo tayo, manalangin tayo. Panginoon, salamat po Diyos sapagkat nakarating po kami ng kasiyam na taon ng kaarawan ng church. At salamat po Diyos mula noong 2016 na yung pong itinatag ang iglesyang ito na sa magitan ng Diyos ng mga manampalataya na tayo ang iglesyang ito sa tulong at suporta nila Panginoon. At takilang Diyos, salamat sapagkat narito po kasama ko po ang mga manampalataya nito sa ikasiyam na taong ito. At maging aming mga bisita ngayon ay salamat, kasama pa namin sila. Panginoon, pagpalain mo Diyos ang gawain ito, Diyos, sa darating pa mga panahon at mga taon na ibibigay mo po Diyos, o hindi ka pababalik po Diyos, ay patuloy mong gamitin ang iglesyang ito na magligtas pa ng marami pang kaluluwa. Masumpungan po namin ang mga taong iniligtas mo sa lugar na ito, Diyos, pag makasama po namin sa lugar na ito bilang maging kapamilya ng church na ito. Amang ganang salamat po. At salamat po Diyos sa taong ito ng 9 sa mga naligtas, mga bagong mga naligtas at nananatili sa iglesyang ito, Panginoon Diyos. Salamat po yung mga nawala sa iglesyang ito, Diyos, tulungan mo sila at masumpungan nila ang mabuting pastulan, Panginoon, na hindi sila malayo sa iyo, hindi sila malagay, Panginoon, sa kanilang kakapahamak, kundi mapabuti ang kanilang buhay. Takilang Diyos, salamat Panginoon. At bukas, o Diyos, araw ng leksyon ng aming bansa, ng Pilipinas, tulungan mo po kami na maging matalino ang bawat Pilipino, Diyos, sa pagboto, Amang Banal. At tulungan mo po kami mga Pilipino, Amang Banal, na matutunan po kami sa aming pong karanasan sa mga tao na gustong manungkulan at sa mga tao, Diyos, na ginagamit at sinasamantala nila ang kanilang kapangyarihan upang usakan ng sariling kapakanan. Takilang Diyos, bigyan mo kami ng mga leader o Diyos sa bansang ito, mula presidente, mula sa Senado hanggang sa konsihal. At magbangon ka, o Diyos, ng mga leader na may takot sa iyo. Maraming salamat po. Mag-ingatan po ang nabuuan ng eleksyong ito ng 2025 at patuloy mong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. Sabi sa Tagalog, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng pisin. Narito, malapit ng ilagay ng Diablo ang ilang sa inyo sa bilangguan upang masubok at magkaroon kayo ng kabigatian sa 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong buhay. So nga pala sa sponsor ko ng baro, pagpalain ka ng Diyos. Okay. Hindi ko na mamangit yung pangalan. Alam, kilala ko naman siya. Palain ka ng Diyos at ganda ba ng barang ko? Kaya mag-pastor kayo para meron kayong barang. Ha? Okay na kaya, bubulong ko sa iyo mamaya. Bubulong ko sa iyo mamaya. Ha? Ilang damit? Ano ng batang ito? May mga damit ko sa bahay. Okay. Tinawag tayo ng Diyos. Kanya ba para magtiis? Hindi ko ito pinapangalan ng pioneer ng simula. Kasi sino maniniwala sa akin? Sino sasama sa akin? Kung ituturo ko sa inyo, magtiis. Pero 39 years na tayo, ayoko naman kayong mga feeling hindi alam ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Ang isang pagiging mananampalataya o tagasunod ni Kristo, number 1 niyang dadanasin ay ang magkaroon ng natawag na pagtitiis. Amen. Kapaligtaran ito sa pinapangalan ng Amerika, mga pastor ng Amerika, puro kapapala, puro blessing, declaration, manifestation, baligtad. At sasabi ng Biblia. Magtiis hanggang wakas, maging tapat, pero ito ang mabuting balita. Limitado naman eh. Sabi dyan, 10 araw. Kung sinabi 10 araw, limitado. May hangganan. Hindi forever na ikaw ay magtitiis. Amen? Ibig sabihin niya, matapos din yan. Kung may tinitiis ka ngayon, halimbawa, tinitiis mo yung asawa mo,
matapos din yan. Kung tinitiis mo yung anak mo, matapos din yan. Pinagtitiisan mo, ay kamag-anak mo, matatapos din yan. Kung pinagtitiisan mo, paghihirap, matatapos din yan. Ang turo ng Biblia, sabi diyan ay 10 days. Okay. Pag in-interpret natin yung word dito na 10 days, may dalawang bagay. Pag literal, ang ibig sabihin niyan, ang ilan ay naniniwala na ito'y tumutukoy sa mga literal na 10 araw. Kung sinabing literal, ibig sabihin sila ay dumanas yung iglesia ng Smyrna ng pag-uusig. At ang iba sa kanila ay ibinilanggo. Gayunpaman, walang makasasayang katibayan ng tiyak na pag-usig na ito ay tumagal ng isaktong 10 araw. Ibig sabihin, hindi siya kumpirmado na literal. Kalimitan, ang verse na ito ay i-interpret bilang figurative o kaya simboliko, symbolical. Kaya itong 10 days na ito ay figurative. Meron siyang naisip pahiwatig. Okay. Number 1, ito ang aking unang puntos. Sabi ng Bible, you will suffer. So, meaning number 1, a warning of suffering. Sabi niya, you will suffer. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. So, merong titiisin. Merong pagtitiis. Kaya, ang pangaral na ito ay paghahanda sa mga bagong mananampalataya para hindi ka masurpresa. Gusto mo maging totoong mananampalataya? Sabi ni Jesus sa kanyang salita, kung nais mo maging alagad ko, buhatin mo ang sarili mong krus. Araw-araw. Amen. Amen. Kung sasabihin sa akin ng mga Amerikanong pastor, pag tumagat sa Panginoon, magiging lang ka. Gaganda buhay mo. Magiging masaya ka, sobrang saya ka. Wala sa Bible yun, hindi yung panginggan mo yun. Ginamit ng 1980s sa mga charismatic movement para maging courage. Pero ang turo ng Biblia, meron kang titiisin. Sino dito meron titiis? Amen. Sabi ng isang disciple, Pastor, matagal na po akong bubuhat ng krus. Talaga? Kung ganun, okay ka lang. Parang hindi okay, Pastor eh. Bakit? Sabi niya, sandali, sino ba yung krus na yan? Ano ba yung krus na yan? Yung asawa ko. Totoo ba yun? Kwento lang yun, di ba? Amen. Kwento lang yun, hindi totoo yun. Okay. Mukha naman masaya yung mga may asawa dito eh. Mukha masaya naman. Totoo ba yun, Sister Rose? Amen. Ako ba yung krus mo? Ay, hindi na mo. Ano yan, may takot yan? Hindi. You will suffer, sabi niya. Kaya maganda kayo. May pagtitiis talaga. Huwag kang masusurpresa. Kaya pamasinin nyo, nabulaga ang marami mga Pilipino na maging nang may pumasok na mga totoong mga simbahan, na mga totoong pastor na nangaral ng pagtitiis. Bakit ganun? Ang pangako sa amin, pagpapalain kami, yayaman kami, magiging sobrang sayang pamilya namin. Alam niyo mo, may sinabi si Jesus sa Biblia, sabi niya, ako'y naparito upang paghiwalayin at paggalitin ang lalaking biyanan sa kanyang manugang, ang kapatid sa kapatid, ang anak sa tatay, ang anak sa nanay. Pero mo yun? At naranasan ko yun ng ako'y disciple. Kung kailan ako nagbago, kailan ako na-born again, saka ako pinalayas ng bahay dahil kay Kristo. Kung kailan ako natuto maghugas ng plato, na hindi ko dating ginagawa kasi parang nakakabakla. Parang naghuhugas ng plato, di ba? Parang hindi ka astig. Ang dapat ang astig yung mga ganyan mga astig eh.
Yan ang mga astig eh. Yung maghugas ng plato, ano ba akong bakla? Nabunagin ako, sabi ng pastor, gusto mo madala yung kapamilya mo sa Panginoon, maghugas ka ng plato. Huh? Ganun pala yun. Totoo yun. Kaya sa paghuhugas ng plato, nagulat yung panganay namin. Hindi maghuhugas ng plato. Dati, maghuhugas ng plato, pagpatukan ko eh. Patukan niya muna ako. Tapos ang ginawa niya, sa kaya pumupunta to, sinundan niya ako palihim. Mataas din ang pride, ayaw magpa-invite sa akin. Mataas ang pride. Sinundan niya ako palihim. Pumunta ako sa Victory. Pumasok siya. Yung paling ginagawa ko, nakikinig ako ng salita ng Diyos. Pagpasok niya, hindi na siya nakalabas ng buhay. Ngayon, pastor na rin. Totoo pala yun, magbukas ka ng plato, maliligtasin mo. Tatay mo, yung nanay mo, kaya nakarana. Nagagalit ang demonyo. Bagong doktrina yan, mga kapatid. Gusto maligtas ang nanay mo? Gusto maligtas ang tatay mo? Maghugas ka ng plato. Ngayon, si Pastor Juni, nagpapasalamat yun kasi kaya lang dinala ko siya sa jail, hindi niya napapansin, disciple ko na siya. Kasi hindi yung nagpapautos eh, pero hindi niya namamalayan, inuutusan ko na siya. Sabi niya, Pastor, manalangin ka. Sabi, Brad, manalangin ka. Brad, bitbitin mo yung amplifier. Nagabitbit yung amplifier. Magpapadisciple, natuto siya doon. Kung siya natuto doon ng simula. Trials are part of the Christian life. Yan ang katotohanan. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, sabi ni Jesus, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Sa mundong ito meron kayong kapigatian, sabi niya. But be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So sa sanlibutan ito, meron kayong kapigatian. Kaya ito lang, ito yung nasabi dito. Sa mundong ito, bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag para sumikat. No? Hindi tayo tinawag dito para i-idolize. No? Maging idolo. Hindi po. Tinawag tayo para magtiis kasi merong tribulation, merong pagtitiis. Mamaya malaman niyo yan yung 10 days. 1 Peter chapter 4 verse 15 hanggang 19, ito babasahin ko ng 16 at 17. Ngunit kung isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, kundi luwalatiin ng Diyos sa pangalang ito. Pag nakaranas ka pala ng pagtitiis, naramdaman mo na parang nag-iba. Simula nang ikay maging born again, dapat ka na magpuri sa Diyos. Salamat, Kristiyano na talaga ako. Kasi naatake na ako ng demonyo eh. Dati okay lang eh. Dati kahit na marami may katabi ka na babae, parang baliwala lang, di ba? Ngayon subukan mo may katabi kang babae. Parang hindi ka makakali, hindi ka komportable kasi Kristiyano ka na. Yung Espiritu ng Diyos nandun na sa tayo. Kaya nakakatakot doon sa mga lalaki na wala na babago. No? Sabi niya, born again na siya. Okay? 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom. Ano yung paghukom? Ito yung pagtitiis. Pag Kristiyano ka na, nagsisimula na sa paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Ito. Yung Kristiyano nga, ang hirap-hirap maligtas. Dami kang titiisin. Paano na lang yung tatay mo tsaka yung nanay mo na hindi nakakapakinig ng Ebanghelyo? Aasa ka, pag namatay yan, maliligtas yan. Ang problema sa ating mga Pilipino, kapag namatay na yung ating mga mahal sa buhay, bumabait, pupunta sa langit. Hindi naman niya nakapakinig ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Biblia, ang pagpunta sa langit, ang kaligtasan ay sa magitan ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo. Kailangan mo mapakinggan mong Ebanghelyo, sumampalataya ka at magsisi. No? Kaya, ewan ko, ito bago itong doktrina. Ewan ko kung alam niyo ito. Pag meron kayong kamag-anak, naghihingalo, tapos supuntahan ninyo ako, Pastor, patanggapin mo sa Panginoon. Mahirap yun, mga kapatid.
Bakit nung malakas pa yan, hindi mo pa siya nagsikapan na makapaginig ang salita ng Diyos? Okay. The Church of Smyrna, peace. Ito yung hinarap ng iglesia nito. Prison, tribulation, testing, and poverty. Hindi po sila mayamang iglesia. Parang church lang din ang ano. Sabi ni Pastor Joby ang gabi, parang church ng Galaxy. No? Hindi mayaman. Mahirap. Sabi niya, but you are rich. Pero mayaman ka. Mahirap sa panlabas, pero sa loob ay mayaman. Pwede pa lang maging mayaman ka kahit mahirap ka. Ibig sabihin yan, mayaman ka sa spiritual. Yes, mahirap ka sa pera, pero yung spiritual mo ay mayaman. Pwede naman na mayaman ka sa physical, pero poor ka naman spiritual. No? Yun nakakatakot naman yun. Sabi sa Revelation chapter 2 verse 9, nalaman ko ang iyong kapighatian, ang iyong kadukaan, tatapat ikaw ay mayaman, at ang pangmusong ng mga nagsasabing sila mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ng Satanas. Mahirap, pero mayaman sa paningin ng Diyos. So, mas okay na yun, yung mahirap ka, pero mayaman ka sa paningin ng Diyos. Kasi naman mayaman ka, marami kang pera, pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahirap, very poor. Amen? Pwede ba mas mayaman ka dito sa lupa, mayaman ka dito sa langit? Pwede naman. Amen? Pwede naman. Sama ninyo ako. Trials may come unexpectedly and painfully. Ang pagsubok, pag dumating yan, hindi inasahan. At sakit. Sakit. Kaya alam mo yung pakiramdam ng mag-asawa nung magkasakit yung kanilang bunso. Alam mo yung pakiramdam nila na yan. Kasi kumbaga sa akin, naranasan ko, yung nalaglag si Maymay sa hagdanan, ako yung gumawa, napatay. Kailangan ka talagang pairali mo yung pananampalataya mo, Lord. Ang batang ito ay mabubuhay, pero magbabackslide, ngayon pa lang, payag na po kung mawala siya. Pero kung batang ito ay lalaki, maglilingkod sa'yo, buhayin mo siya. Sinabi ko, buhayin mo siya. Umiyak ng malakas. Amen? So, masakit yun. Makita mo yung anak mo na madisgrasya. Okay, nadidisgrasya. May sakit, masakit yun. Kaya, mayroong mga hindi inaasahan, masakit na pangyayari sa buhay natin, pero wag kang mabahala. Sabi ng Biblia, 10 days lang yan. Amen? Limitado lang yan. Hindi yan panghabang buhay at pangkabilang buhay. Kaya malapit na tayo magdusa. Andiyan lang yan, pag-alagala. Sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 8, gaya ng liyong umuungal. At ang layunin niya, John chapter 10 verse 10, naparito siya upang magnakaw, sumira, at pumatay. E tunay kang Kristiyano. Magugulat kang biglang, may biglang unusual na nangyayari. Pero ang tinuturo ng Biblia, limitado lang yan. Huwag kang matakot. Sabihin lamang yan, expect hardship. Hindi bilang tanda ng kabiguan na sign of failure, but of faith. Ang pagtitiis ay tanda at pagpapakita na ikaw ay dumadaan sa pagtitiis para may labas mo. May pakita mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil tapos na po tayo sa panahon ng Ebanghelyo ay ginagamit para may salitang kanto, pangutok. Mga kapatid, kapag sumama kayo sa amin, maglingkod kayo sa Diyos, sumama kayo sa simbahan, yayaman kayo. Marami kayong magiging koneksyon.
Kaya sumama kayo sa akin, sama kayo sa akin. Marami akong kilala, general, presidente, vice president. Siyempre, sama ka naman. Pero ngayon, iba na po ngayon. Nalalagay na po tayo sa totoong paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, anytime may pagsubok. Mas okay na yun, mga kapatid, na nasa isip mo yun, kaysa yung mabigla ka na hindi mo alam. Iiyak ka talaga. Di ba, Sir Rachel? Iiyak ka talaga. Kaya naalala ko yun nung mangyari kay Maymay, nalaglag siya. Yung asawa ko, kasi kilala ko yung asawa ko Nung makita nyo, nung malaman nyo, nag-hysterical okay lang, buhay naman Ako pambantay, nakakainis, ako pambantay. Mamatay yung anak namin, ako pabantay, nakakainis. So, maghanda. Paano ba kayo naghahanda? Alam mo, pinaka-ma-effective na paghahanda? Prayer. Prayer. Matuloy man yung pagtitiis na yan, mayroong paraan ng Diyos para matagalan mo. Kaya prayer mo, kayo mawawala sa prayer. No? Laging pray. Kaya nga nilagay sa Bible yun sa Thessalonian, pray without ceasing. Walang patid na pananalangin. Okay, pangalawang punto. Sabi dyan, pangalawa sa second paragraph, 10 days. Ibig sabihin, limited period, merong limitasyon, may hangganan. So, paano ko dinefine yung season of testing? Ito, meron dito. 10 days o types of tribulation. Okay, handa na ba kayo? First day, the day of testing. Sabi dyan sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4, mga kapatid ko, alinin ninyong buong kagalakan na kayo'y mga hulog sa sarisaring tukso. At siya mo nalaman ng pagsubok ay inyong pananampalatay gumagawa ng pagtitiis. Narito ang mga taong, taong? Bagamat lubang malaki, daong, tama, daong nga. Ito ay parang barko. Yeah. Bagamat lubang malaki at nagulak ng malakas na hangin, ginumay sa magitan ng isang lubang maliit na ugid. O yung ugid, yung maliit na, hindi, yung pinaka, sa likuran niya. Yung timon. Yun, salamat, Pastor. Timon. Ay nababaling kung saan ibig ng taga-ugit yung mamaneho. Kaya, mayroon tinatawag na tribulation to test the heart. Yun ang first day. Kaya ang una mong masusumbungan kapag ikaw ay mananampalataya sa unang araw mo sa paglilingkod sa Panginoon, susubukin ang puso mo. Amen? Susubukin ang puso mo. Pangalawa, second day, the day of persecution. Ayun pala, meron pala akong PowerPoint. Suffering for Christ's sake is a privilege. Yan ang sabi ng Biblia. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, oo, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay nangagbabata ng pag-uusig. Kaya ang second day ng tribulation na mararanasan mo ay persecution. Yung una, yung puso mo susubukin. Yung pananampalataya mo. Pangalawa, i-persecute ka. No? Pagkalaman niya na born again ka na, ba't ang born again ka? Daddy, mami, kasi doon masaya pero may awitan doon Meron din naman sa atin awitan na. Hindi kasi, daddy, mami, marami doon, maganda yung mga tao doon, nakabihis lahat Sa atin din naman nakabihis din naman lahat Persecution. Ang unang may persecute sa'yo, pamilya mo. Ang aayaw, tatanggin ay ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Third day, the day of loss. Yung pagkawala o kawalan, pwedeng kawalan.
Katulad ni Job. Sino nakakilala kay Job? Ano nawala kay Job? Job chapter 1, chapter 2. Unang nawala kay Job ay ang kanyang mga anak. Okay? Mga anak niya unang nawala kay Job. Pangalawa, nawala sa kanya ang kanyang mga kayamanan. Okay? Pangatlo, ang nawala sa kanya, yung kanyang kalusugan. No? Yung kanyang karamdaman. Pangapat, ang nawala sa kanya, yung pagmamahal ng kanyang asawa. No? Gusto ng asawa, mamatay na siya para matapos na yung paghihirap niya. Para mabiyuda na siya. Makuha niya na yung pwede niya makuha sa insurance ni Job. Fourth day, the day of silence. May mga araw na para bagang tahimik ang Diyos. Nalangin ka para hindi ka napapakinggan o hindi ka pinapakinggan. Para bagang layo-layo niya. Para bagang walang Diyos. Kaya nga nabuo yung kanta ni Gary Valenciano eh. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? O ko lang ituloy, paboritong kanta ni Pastor Joby yan eh. Amen. Yan. Pero sabi ni Job, ito ang katwiran niya. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa bahay ng aking ina, hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, kahit sa araw o panahon ng kawalan, dapat purihin mo pa rin ang Panginoong Diyos. Kasi maaaring sinusubok ka lang, dumadaan ka sa pagsubok. Fourth day, ayun, binanggit ko na kanina, the day of silence. Sabi niya, ito nakaranas ito si Haring David. Nanalangin siya, hindi siya pinapakinggan, walang nakakarinig sa kanya. Kaya sabi niya sa awit 13:1, hanggang kailan o Panginoon iyong kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Tatanong na siya. Hanggang kailan? Hindi mo ko pinapakinggan, hindi kasi nga sumasagot sa akin. Amen? Ilang taon ka ba nanalangin na? At yung panalangin mo ay parang hindi pa sinasagot. Andun ka sa araw ng katahimikan ng Diyos. Day of silence. Pinagmamasdan ka lang niya kung anong gagawin mo kung handa ka bang magtiis. Tandaan ninyo, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. So, sinusubok lang tayo para hindi para pahirapan. No, hindi para pahirapan. Sabi ng Santiago chapter 1 ay kasi ang ating pananampalataya ay parang ginto. Ayan. So, pinapadaan tayo sa apoy para malaman kung tayo ay 14 carats o 21 carats, o mas mababa pa. O genuine tayo, 24 carats. Fifth day, the day of waiting. Delayed answers, ano natin ito, stretch faith. The more na matagal ang sagot ng panalangin, ay dapat mo lamang patunayan na handa kang maghintay. Di ba ang panalangin, ang sagot ng Diyos, sometimes no, sometimes yes, sometimes wait. Maghintay ka. Mas madalas doon sa maghintay ka. Kasi hindi mo oras. Kaya nga mayroong awit na in His time. No? Sa paglilingkod na ito, sa pagiging mananampalataya natin, ang nasusunod ang Diyos. Diyos ang may kontrol ng lahat. Hindi pwede panalangin mo ngayon, bukas andyan na. Pag ginawa ng Diyos yan, may spoiled ka. Magiging mayabang ka pa, hindi ka pupunta sa langit. Kasi walang pwede pumunta sa langit na mayabang. Amen? Eh, hindi lahat pinapakinggan agad ng Diyos. Tinong ka muna kung papagkatiwalaan ka. So, maghihintay ka sa pinapanalangin. Anong pinapanalangin mo? Nanalangin ka ng tall, dark, handsome. Siyempre, hintay mo munang palakihin yun. Tall nga eh, di ba? Dahil kung maliit pa, palakihin mo muna. Para malaman mo tall nga. Kung kita mo si Ace, pag pinangarap mo yan, palakihin mo muna yan. Tagal lang hihintayin mo. Dahil hindi kasi makakainin yan. Malamang, bagay kasi tangkad din yan ni Gamaliel. Nung panagpatuloy dito yan. Nakakatangkad dito eh. Makita niyo yung anak ko, tangkad, bilang tangkad.
na pala yung anak ko. Okay, huwag na. Kasi kung kanya, bubugin na naman ako sa bahay. Okay. Mahirap pa kanya ng kalaki. Pambiruan nyo na, bugbugan na. Ano pala ang biruan ninyo? Ay, lugi ako. Ano yung malugi ako? Lagi niya ako binabalatan, madalito, hindi ako makailag eh. Hindi pupunta sa kanan eh. Alala niyo si Abraham, sa pag-aaral namin sa Sunday School. Si Abraham, nanalangin siya magkaroon ng anak. 75 years old siya. Sa Genesis chapter 21, doon lang siya nagkaanak, ang edad niya ay 100 years. 99, gawin ito 100 years. 25 years ang kanyang hinintay para matanggap yung sagot ng Diyos. Ikaw, ilang taon ka na ba naghihintay sa panalangin mo? Ayoko na nga dyan. Isang taon na ako dyan dumadalo, hindi pa pinapakinggan yung panalangin ko. Ganun ba yun? Ano palagay mo sa simbahan? May mga genie? Sumasagot ng mga wish? Ba, hindi ko kayo magsisi. Nung anak una sa amin kasi ng mga pastor na galing Amerika, ganyan ang pangangaral kasi, ganyan ang mga pagtuturo eh. Mga charismatic. No? Pinasok ng sales, ng marketing mentality. Kaya pala napunta ako ng marketing ng sales para malaman ko yung kaibahan. Okay. Kung gagamitin ko sa inyo yung strategy ko sa marketing, ay naku, laki ng simbahan na to. Marami na itong pera. Pero hindi tayo tinago sa ganun eh. Hindi na nabasa ko sa Biblia eh. Okay? Doon lang tayo sinasabi ng Biblia. Okay? Ang tuturo ng Biblia. Para mapunta tayo sa langit. Marami na tayong pera. Hindi naman tayo mapunta sa langit. Mapunta sa impyerno. Okay, huwag na lang. Okay, huwag na lang. 6 days, the day of rejection. Darating yung araw na ikaw ay natanggihan. I-reject ka. Alam niyo po, isa sa pinakamasakit na karanasan sa buhay ng tao yung ma-reject ka. Ako noon, nung araw, ang feeling ko, rejected ako. Feeling ko noon, wala akong mararating, hindi ako pwedeng mangarap. Kasi, pag itinang ko yung paligid ko, mga bata na parang walang pangarap sa buhay. Pero salamat sa Diyos, ay binago ng Diyos. Si Jesus nga, sabi niya sa John chapter 1 verse 11, siya naparito sa sariling kanya, siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hanggang ngayon naman, hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus eh. No, kaya nga meron silang ordinansa ngayon, no, na bawal mangaral, ipangaral si Jesus. Yun mo yun, kagawa kang ordinansa. No, bawal, kaya itong mga gusto makita ng mga Antikristo, hindi dito sa Quezon City, doon sa Israel, andun ang madaming Antikristo, daming Hudyo na mga Antichrist. Amen, hindi naniniwala kay Kristo. Pero darating ang panahon, maniniwala yan kay Kristo. Kasampulan niya ng Diyos. Tayo rin ay magsasaber at tatayo para sa katotohanan. Kaya nga mayroong rejection eh. Kasi nga, ang ipapangaral mo, ang sasabihin mo ay totoo at katotohanan. Ayaw ng mundong ito ng mga tao na totoo. Ayaw ng mundong ito ng mga taong tapat. Amen. No? Ang gusto ng mga tao sa mundong ito, yung word nila ng pakikisama. Dati yung salitang pakikisama, maganda yan. Ngayon, hindi na po yan maganda. Nauwi na po yan sa pakikisama. Pag sinabing pakikisama, magandang ugali yan. Pero ngayon, hindi na po maganda yung pakikisama. Pag sinabi niya, nakikisama lang ako eh. Ibig sabihin niya, nakikisama ka. Gumagawa ka ng kasalanan. Okay? Halimbawa, Pastor, kasi mga kaibigan ko eh. Yung ginagawa nila, puro mga ano eh. Eh, nakikisama lang ako eh. Ace, nakikisama ka na, hindi ka na nakikisama. Okay? Alam niyo, bakit tinukoy? Tingin sa inyo mga sa likod mo. Paano ka ito sa likod mo eh. Kapatid, mag-ingat kayo ha. So, ayaw mo ng salita na yan ng pakikisama. Hindi yan
Pakikitungo. Siguraduhin mo lang, matangos ang ilong mo, ha? Pakikitungo ka. Ha? Matangos? Okay. 7th day. The day of financial hardship. Kasama rin pala yun. No, paghihirap. Yung mawalan ka ng pera, kawalan ng pera. Sino rito walang pera? Pag pera pinag-uusapan. Talaga naman, ha? May voluntaryo talaga, ha? Okay, ulitin ko ulit. Sino rito may pera? Kala kayo, magal sa inyo yung mga nangangalan ng declaration, manifestation. Yung mga magasalita ng walang pera. Kasi mangyayari yan. Kasi sa Bible yan. Si Jesus hindi nagturo ng ganyan. Kahit si Pablo hindi nagturo ng ganyan. No? Ano yan? Panluloko yan. Anong purpose? Sige, para pagpalain ka, magbigay ka. Sige, bigay mo lahat yan para magpalain ka. Yun yung marketing strategy. Be-brainwash ka, na payayamanin ka ng Diyos, magpapalain ka ng Diyos. Sa bandang huli, sa kalagitnaan, kailangan gawin mo ito. Ibigay mo yan. Ano yan? Nasmali ko ito, pastor eh. Hindi, ibigay mo yan, subukan mo ang Diyos. Pero kung nasmali mo na, mabibigay mo ba? Ano kakainin ng tao? Amen? Eh, may mga pastor, ang gaganda ng sasakyan, ang lalaki ng bahay, yung miyembro niya, na supporter niya, walang bahay, walang sasakyan, mayroong bisikleta. Amen? Di ba baligtad? Mapakinggan nyo sa mga laking simbahan, mga pastor, mga pinangangaral yan. Sa demonyo yan, kasalanan ng mag-tithes, sabi niya. Bakit? Kasi marami na siyang negosyo. Meron na siyang puhunan. Pero nagsimula yan, ay naku, hindi ganyan ang pangangaral niya. Hindi ganyan ang pagtuturo niya. Hindi pa tayo mayaman na church. Kaya, araw ng financial hardship. So, mayroong panahon na kaya dapat maintindihan natin, hindi laging puro pagpapala ang pag-iling ko sa Diyos. Amen? Hindi puro laging maraming pera. Darating ang panahon, matutuyot ka. No? Darating ang panahon, natawanan niya ako ng anak ko eh, treasurer. Sabi niya, pa? Sabi niya, eh, nakalimutan ko na tuloy. Ito ng aking bakalong eh. Blessing niya, baka makabagan. Okay. 8th day, day of isolation. Yung panahon na parang nag-iisa ka na lang, parang wala ka nang nakambit, parang wala nagmamahal sa'yo. Naramdaman niyo ba ito? Ako naramdaman ko ito eh. Nung ako ay may trabaho, nag-opisina ako, ang dami ko laging kasama pagpasok ko. Kaya ang sipag ko pumasok noon eh. Kasi mas parang enjoy ako na sa office ako. Kasi pag sa office ako, boss ka. No? Boss ka na ng utos. Gusto mo magkape, gusto mo lumabas, boss ka. Kaya nang ako yung natake, lahat yun, nawala yun. Nawala lahat yun. Pakiramdam mo, nag-iisa na ako. Buti na meron akong pamilya. Buti na mangyari sa akin yung sa kunan na yun ay may pamilya na ako. At buti lang yung pamilya ko mga mananampalataya. Okay, hindi ako pinabayaan. Okay? Yung maramdaman mo parang nag-iisa. Alam ko, naramdaman ito ng mga OFW. Diba? Kaya si Pastor Joe, pinaging OFW. Si Terwena, naging OFW. Yung day of isolation. Na kailangan mong mag-isa kasi ginagawa mo yan para sa pamilya mo. Okay? Kaya nga hindi ko kinukumbisi yung mga anak ko na sabi sa kanila, kung gusto nyo umalis ng ibang bansa, dapat dalaga pa kayo o binata kayo. Pag may asawa na kayo, huwag na kayo umalis. No? Kasi mahirap na hindi kayo magkasama na pagpapalaki ng bata. Okay? Sana naintindihan ninyo ako. Okay? Kaya marami mga kabataan ngayon, sagana sa pera. Pero mga suwail. Sagana sa pera, pero
sapat yun eh. Alam, kilala. Masama pa rin ang loob sa nanay nila, sa tatay nila. Bigyan ng bigas sa kanyang pera. Kapatid, kaya hindi sapat yun. Kailangan talaga yung panahon natin. 2 Timothy chapter 4, verse 16 hanggang 17, sa aking unang pagsagalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Bagkus, pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Datapwat ang Panginoon ay sumasa akin at ako'y pinalakas upang sa magitan ko mabuting balita ay may tanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hindi at ako'y ligtas sa bibig ng leon. Naranasan pa ni Apostol Pablo yan. Yung maranasan niya na parang kalaban niya ng lahat. Parang nag-iisa lang siya. Wala na siya kakampi. Alam niyo, mas maganda kakampi mo ang Diyos. Mas maganda kakampi mo ang Diyos kaysa tao. Kasi ang tao, excuse me bro, ang tao yan. Pag yan ay nagipit, iiwanan ka niyan. Tao yan. No? Tao tayo. Pero ang Diyos, hindi kanya iiwanan. Okay? Sabi niya, kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng mundong ito. Sabi ni Jesus. Night, day. Day of spiritual drought. Yung tagtuyot. Parang ang lang hindi, kawalan din ng pera. Hindi naman iangat natin na tagtuyot. Hindi pa siya tagtuyot. Kahit anong gawin mo para makunat yung pagpapala. Para makunat yung blessing. Ang hirap kumita ng pera, hanggang na ngayon. Ang hirap kumita ng pera. Naingit niya ako sa panahon ninyo, mga disciple. Ngayon, madali lang kumita ng pera ngayon. Marunong ka lang magmotor ngayon. Pwede ka kumita ng pera. Kung wala ka ng plano na mag-aral, maraming company, gagawa ng building, construction boy. Huwag mo himili ng trabaho. Amen? Huwag mo himili ng trabaho. Kung anong binigay sa'yo ng Diyos, ay pagyamanin mo at dyan ka pagpapalain ng Diyos. Ninth day, the day of death. O 10 na ito, 10 day na ito. Ito natawag na ultimate test. Tanda natin mga patid na, ang pag-test dito sa lupa bilang mga mananampalataya ay may katapusan. Kasama dyan ang katapusan ng ating buhay. Sabi sa Revelation chapter 2 verse 10 ng ating teksto, huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin at malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa kabilang buwan upang kayo masubo. Kaya, yung iba, hindi lang namamatay na pangkaraniwan, kundi iba namamatay na martir. Yung binanggit ni Pastor Joby kagabi, yung salitang Stephanos. No? Yun, yung nagmula sa salitang Stephen, Greek word niya, Stephanos. Ang sabihin nun ay martir. No? Martir, sa Greek word. So, may mga mananampalataya na mamamatay na martir. Meron naman mamamatay sa sakit. Pero totoo mga kapatid, ito ang lagi kong panalangin. Walang Kristiyano, totoong Kristiyano mamamatay sa aksidente. Kasi iniingatan ng Diyos. Alalahanin nyo lagi yung Psalms chapter 91 verse 10. Subukan mo nga, 10 or 11. Yan ang pinangahawakan ko eh. Sige. Ayan. Ayan. Pakibasa nga, pakibasa. Ano sa mga pangyayari sa iyo? Yan namang salog na nalamit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibigay sa kanyang mga angel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Tingnan mo yan. Ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Saan ba kalimitan sa may aksidente? Kalsada po. Kalsada. Na yung mga lakad. Ingatan ka. Kapadala sa ng anghel. Kaya, wag kayong aalis nang hindi kayo nanalangin. Kasi yung pananalangin, pag-iimbita yan, angel, ay alis na tayo. Okay?
nakwento ko nga kagabi sa mga pastor, napunta ko lang isabi nyo, yung nakwento ko rito, na chirik yung tagiliran ko, operahan na agad ako. Akala appendix. So, naduda ako kasi hindi naman ako nalalaboratory, bakit ako operahan? May bumulong sa akin sa likod ko, babae. Alam ko nurse yun, pero hindi ko nakita yung mukha. Sabi niya sa akin, Sir, nasubukan niyo na ba yung buskupan? Subukan ko ninyo. Hindi naman niya alam kung ano yung dahilan ng pananakit ng tiyan ko. So, ang ano ko dun, angel yun. So, sinubukan ko, pinabino kay Mrs. ng gamot, buskupan plus, tanggal. So, hindi na ako kailangan pa-opera. Diba? Ang sanay pala na pananakit ng pagiliran ko, mataas ang uric acid ko. Pero hindi ako nakapokus yung babae na bumulong sa akin, hindi ko man nakita yung mukha. Kaya kung ba't hindi ako dumingon? Pero kasi ako masyado, hindi ako masyadong interesado. Pero yung narinig ko sa kanya, kaya mapatid pero yung angel, totoo yan, naniniwala ako dyan. Okay? Mag-iingat sa'yo, mag-iingat sa akin. Diyan sa hagdanan na yan, sinubukan ko niyang umakyat, na ako lang mag-isa, wala akong kasama. Parating niya sa kalagitnaan, parang may umihila sa akin pababa. No? Ang ibig sabihin nun, huwag mo susubukan ng isang bagay na alam mong delikado. Okay? Pag alam mong delikado na yan, ay subukan mo ngayon, sinabi ni Pastor, meron kaming angel. Huwag mo susubukan. May sira buhay mo. Huwag mo susubukan ng Diyos, ha? Duterte ba yun? Sabi ko, hindi ako nag-endorse eh. Hindi na, pinangisin naman ang puso ko eh. Okay. Example dyan ng limited testing ay sa panahon ni Daniel. Kung naalala ninyo si Daniel, sa panahon na sila ay nasakop ng isang kaharian, ay bago sila humarap sa hari, kailangan maganda silang lalaki, mataba, malusog. Kaya merong nutritionist ang kaharian na yon para sila ay palusugin. Pero sabi, ang papakain sa kanila ay karne ng hari, tsaka alak ng hari. Pero si Daniel, sabi niya, pwede ba, huwag mo lang akong pakainin yan, ang ipakain mo lang sa akin gulay. Bigyan mo ko ng 10 araw. So, pag hindi umumbra, ay gagawin ko yung inuutos mo na kainin yung pinapakain sa kanya. 10 days, sabi ng Biblia. Ang resulta ng pagkain niya ng 10 days ng gulay, mas gwapo, mas pogi si Daniel sa lahat ng mga propeta na propeta ng mga halangahari sa kaharian ng iyon. Gusto mo pumogi? Huwag puro chicken. Kumain din ng gulay. Pero, pagkatapos ng 10 days, huwag naman puro gulay, baka hindi ka naman mamatay. Amen. Kumain na tayo mamatay. 10 days, no? Pangatlo, be faithful until death. A call to faithfulness. Ito. Yung Revelation chapter 2 verse 10, sabi ko dyan ay figurative yan. Gagamit tayo ng tatawag na biblical hermeneutics para matukoy natin kung ano ang ibig sabihin ng Revelation chapter 2 verse 10. Sabi dyan, 10 araw kayong magdurusa. 10 days. Okay, araw ang ginamit. So sa 2 Peter chapter 3 verse 8, nakalagay dyan, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw sa Diyos. Tama ba? Sige nga. Sige, pakibasa. Dapat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang oras sa Panginoon ay katulad ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Okay. Ang sabi ng Biblia, 10 araw. Ay, yung isang araw, ang katumbas ay 1,000 taon. Di ba? Dapat, pag nag-interpret ka ng Bible, pag gumamit ka ng biblical hermeneutics, ibig sabihin, in-interpret mo yung Biblia
Biblia rin ang ginamit mo. Hindi ka gumamit ng sarili mong opinion. Kasi pag sarili mong opinion, marami tayong opinion eh. So, yan na, 1,000 taon na ang katumbas ng isang araw. So, ibig sabihin, kapag sinunod natin itong 10 days, ilang libong taon tayong magtitiis? 10,000 taon. So, tama ang Biblia. Matthew chapter 24 verse 13. Yeah, Matthew 24 verse 13. Natagwat ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin yan, ang pagtitiis natin mga mananampalataya, pakinggan ninyo ako, hanggang kamatayan. Yun ang ibig sabihin yan. Hanggang kamatayan. So, handa ka ba magtiis para sa Panginoon? Amen. Amen. Para sa Panginoon, mga kapatid, magtitiis tayo. Marami tayong pagtitiisan. Binanggit natin kanina. Isang po dyan ang mga nagtiis sa Biblia. Dito ako magtatapos. Early believers. No? Sa Hebrew chapter 11 verse 35 hanggang 37, sabi ng Biblia, ang iba sa kanila nilalagari, ang iba sa kanila sinusunog, ang iba sa kanila tinatataga, pinatay, ginawang sulo. So nakaranas sa bigatian. Ito yung natawag na early church, early believers. Kaya ang Smyrna ay sila yung mga unang iglesia na nakaranas ng bigatian. Pangalawa na halimbawa sa Acts chapter 7, pinatay sa magitan ng pagbato. Pinatay. Kasi pinatay nga. Ako sa chapter 2 verse 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 8. Inialay ni Apostol Pablo ang kanyang buhay. At lastly, pang-apat, Jesus Christ mismo. Philippians chapter 2 verse 8. Nasumbungan sa anyong tao at aking masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Amen? Amen. Yung anak ng Diyos ay dumanas na pitis hanggang kamatayan. Kaya, so dito ka nang mamatay. Amen. Hanggang mamatay, ha? Maglilingkod sa Diyos, ha? Kapatid. Kasi, ako, binigay ko na ang buhay ko sa Panginoon. Yes, maraming mga pagsubok, problema, pero yun ang nagbibigay sa atin ng lalo nang nagpapakilala sa atin sa Diyos, na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Sa mga pinagdaanan ko ay kumbaga, hindi ko na pwedeng questionin pa ang Diyos sa ginawa niya sa akin. Sa dami na ginawa niya sa akin. Yung mapansin niya nga lang ako, sino ba ako para bigyan ng panahon. Pero salamat sa Diyos. Paghanda ka magtiis para sa Diyos, handa mo ibigay ang buhay mo, ano man ang makakalabasan, kahinatnan. At ikinalulungkot ko nga lang, sa paglilingkod, isa ang nervyos ko, kasi may pamilya ako eh. Meron akong mga anak, meron akong asawa. Isip ko, meron akong mga nakilala ng mga pastor sa mga nakaraan. Naghiwalay, nawasak yung pamilya. Kasi hindi nakayanan ng pamilya yung paghihirap, yung sakripisyo ng pagiging pastor. Meron nga kami karanasan sa bandang La Union to. Pagka punta ng pastor sa pulpito, meron siya nakitang notes sa harapan ng pastor, sa harapan ng pulpito, nakalagay doon, I hate this life. I hate this situation, sabi niya. So, hindi na gusto ng mga anak niya, pamilya niya yung kanilang kalagayan. Kasi pwede naman silang mabuhay ng maayos. No? E bakit sila nagtitiis, nagsakripisyo? Kasi para sa kaluluwa, para kay Kristo. Amen? Pwede naman mabuhay. Kami, pamilya, pwede naman kami mabuhay ng disente. No?
na pwede kaming tumira sa isang apartment na maayos ang buhay namin. Pero, kasi, pag ginawa namin yun, doble na mabayaran. Diba? Hindi naman tayo mayamang simbahan. Alam niyo po kami mga pastoran na kami magsakripisyo. Sanay po kami, dinisciple kami na wala kami allowance. Pero hindi po kami dinisciple at remain na kami magbabayad ng building. Amen? Sama-sama tayo. Okay? Sama-sama tayo magbayad ng building. Wala kay pastor. Hindi kay pastor yan. Ang dami na pagsubok ng pagdaanan yan eh. Kaya ni pastor yan. Hindi na mga kapatid. Isa hindi rin kaya eh. Isa nakakapag-isip ako, ba't ba ako magbabayad dito ng building? Hindi bang pahinilin lang ako sa ibang lugar? Kung magbabayad din ako ng building. So tulong-tulong tayo. Amen? Amen. Gumaganda na yung ating church, pero ng kurtina. Salamat sa bumi ng kurtina. Ano ang ganda ng kurtina natin? No? Kulay blue. Okay? Suportahan natin ang gawain ng kapatid. Hindi ka sumusuporta sa gawain ng Diyos para payamanin mo yung pastor. Pag hindi na nangyari, alam nyo, yayaman ako balang araw. Alam nyo, bakit ko yayaman? Kasi yayaman yung mga anak ko eh. Sigurado yan. Yayaman yung mga yan, pagpapalain ng Diyos yan. Kasi yung ginawa nilang pagtitiis, yung pagsama nila sa akin pag sakripisyo, ano yan? Babayaran ng Diyos yan. Susuklian ng Diyos yan. Kaya yung mga anak ko, yayaman yan. Hindi wala ka sa akin. 10 years from now. 10 years from now. Pero, kapatid, sama-sama tayo. Okay? Amen. Kaya huwag kayong mawawala. Dapat abutin tayo. Sabi nga ni Pastor Edwin, 100 years. Kung hindi pa dumating sa Panginoon. Pero, huwag naman. Kasi hanggang 50 years lang sa secret. Mag-register na naman tayo. Tumayo tayong lahat. Okay, ako'y nangaral sa paksang 10 days of faithfulness until the end, until death. At may pangako ang Diyos, I will give you the crown of life. Yun yung panghuli. Merong reward kapag ikaw ay nagtiis. Pag ikaw ay nagpagal para sa karya ng Diyos, merong reward. Hindi po ako magbibigay sa inyo ng reward. No? Yung ginawa ko ng mga disciple, nabigyan ko ng reward. Hindi yung simbahan na pinulungan ko ang nabigay sa akin ng reward. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng reward. Amen? Kaya, Diyos ang magbibigay sa inyo ng reward. Kaya nga mas maganda kung ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, sabi ng Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya siya tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Revelation chapter 22 verse 12, sabi ni Jesus, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. So dadala ng Panginoon yung kanyang gantimpala sa iyo. Kung tatanungin mo ko, Pastor, magtatagumpay ba ako? Sigurado yan, magtatagumpay ka. Sabi ng Romans chapter 8 verse 37, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Itong ginagawa natin dito, replay na to. No? Nagtagumpay na tayo. Kaya sigurado ang tagumpay. So, kaya ilagay mo sa isip yan, balang araw, tatanggap ka ng reward galing sa Panginoon. Kasi ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Awit tayo. The goodness of God.